Amen. Focus on the family, guidance for the young ones. So ato ang istoryahan karon unsaon nato paggiya ang mga kabatan-unan dinha sa Ginoo. Kay ang giingon, ang mga kabataan ay pag-asa ng bayan. Tama? Mo na giingon. And brothers and sisters, dili lang sa bayan importante ang mga kabatan-unan. Apil sa Ginoo, mas labaw na sa Ginoo. Importante kaayo ang kinabuhi sa mga kabatan-unan. Nganuman, syempre, kita nga mga nauna na, pwede ba kung magamit og old generation? Masig mo, Pastora, pwede young at heart lang sa... O kita nga mga young at heart generation, ang heart na lang yun ang young. One of these days, di ba, mantay mabuhat ana mo en mangyud atong life mo agi ra mangyud ta sa kalibutan mahuman na mangyud ang ato ang purpose sa kalibutan. So ang at next generation ato ang mga kaanakan, ang mga bata dinhi sa church, sila na sad ang mubit-bit sa banner sa Christianity. Sila na sad ang musabjo sa earth og multiply as Christians. So gina-expect sa Ginoo igsoon kita nga mga guardians, kita nga mga parents, mga leaders sa church, giyahan nato ang mga kabatan-unan nga mosunod sila sa kabubuton sa Ginoo sa ilang kinabuhi. We have big important role in their lives. Og niingon ang kids health tun-an nato ang kinabuhi sa mga kabatan-unan. Kitang tanan ni agi dire, wa may, di ba? No, sir, ma'am, tanan man tani agi pagkabata no na remember pa ninyo? To nagtigso-tigso mo sa una. Sa to inyo mga dula sa una patintero, lastiko no, makasaban ta sa to ang ginikanan kay dugay kay kauli. Oh, mga dapat og tubig pero dugay ka kayo kauli kay maghulin-hulin pa ka dito. So kitang tanan nakaagi gid og pagkabata. So ang mga bata mo agi sila og ginatawag nga puberty stage, and according to Kids Health, paminaw mo mga bata ha, mo agi daw mo ani. Basig karon nagaagi na mo. Oh, according to Kids Health, puberty is the time when kids mature into young adults through physical and emotional changes. Oh, kaya pala. This doesn't happen all at once, but slowly over time. Parents often wonder how to help their child through these changes. Knowing what to expect will help you talk to your child about their changing body and answer their questions. And of course, mag-change na ilahang mga changes sa ilang panlawas, makita man na nato, no? Dili man ta blind ana, usahay kaning mga changes sa ilang behavior, makuratan ta, dili dayon ta ka-adjust. And puberty stage igsoon sa mga babae kay magsugod siya 12 to 17. And then sa mga lalaki kay 14 to 17. Grabe mga lalaki no, dugay na gani nagsugod, sayo pag yun mo stop. No, 14, 15, 16, 17, mga 3 years lang ata sila. So ang mga babae taas-taas, so kaya pala kailangan jud pagsabot ang mga babae. Kay 12 to 17 ang ilahang puberty stage. Sa yun isugod og dugay mahuman. So mga girls, sabkasad ninyo ang mga lalaki nga dugay sila mag-puberty stage o perting sa yuhapod mahuman. And according to Kids Health, emotional changes mauni. Be very focused on the way they look and dress. Check. Care a lot about what their peers o ilang mga friends think about them. Check. Become moodier. Sa puton na daw. Hangtod karon man pastora, 17 ako sa puton manggihapon. Lahi po na siya, kani puberty stage na siya, lahi nang luuran lang yun kaayo. Di na appeal dire. Want more privacy, dili gusto pakialaman, no? Mao nang pagmasakpan mo magtagog-tagog cellphone. Hoy, sa pinyo yung ginukuan dinha, nagunsa man mo dinha nganong pagmusulod ko. Murag ka nang nay mga hokus-pokus ba, no? Focus more on their friends rather than family. And show less affection toward parents. So, grasya sa Ginoo so far, wala pa man namo ni na-experience ni Pastor. Kaya mga bata sa balay, kay kada kembot mo, share man sa amo, grasya sa Dios. Kay, gikan pa sila, elementary pag yun, katong di pa sila puberty, kay giingnan na namo sila. Nga, of all people in the world, kami inyong best friend. Daghan mong friends, pero kami inyong best friend. O kami pinaka-nakaila sa inyo of all people in the world. O kami ang pinaka-nakasabot sa inyo, ha. So, ginatagaan na mo silang idea. Anything na isulti nila, dili na mo sila i-judge. Dayon. O, andami maminaw, masiusahay kay parte ng ngilngiga. Sige lang. Kaagi baya puntaan na, kanang mga ana nga mga impulses. So, igsoon,
kani nga mga kabag-uhan sa mga kabatanunan, kita nga mga adult, dili na to siya baliwalaon. Basig usahay, samok na kay paminawon, kay balik-balik na lang, pero kailangan di na to baliwalaon ang ilahang mga mulo, o ilahang mga ma-feel, kay para magiyahan nato sila igsuon sa tama nga pamaagi, sa tama nga dalan. So now, as Christian parents and guardians, how are we going to guide the young ones? So unsaon? Lord, unsaon namo paggiya ang mga kabatanunan nga mas straighten yun ang ilahang dalan. So I will just give you 3 practical ways, and this is according to the Word of God. As parents and guardians, we are going to guide the young ones by first guiding them or teaching them about gratefulness for how God created them. Kailangan sila matudluan nga mahimong mapasalamaton kung giunsa sila pagmugna sa Ginoo. Kay niingon ang kids' health, they will become very focused on the way they look and dress and care a lot about what their peers think about them. Mo na tendency sa mga youth. Particular kay sila unsay maingon sa uban. Ug moabot sa point nga ilahang mga dagway ug hitsura dili nila madawat. So mao nang kailangan sila tudluan na mahimong grateful sa Ginoo kung giunsa sila pagmugna. Kay dako na siya kabag-uhan o kahimuan sa ilahang kinabuhi. In Psalm 139:14, ningon ang pulong sa Ginoo, I praise you for I am fearfully and wonderfully made. Please say, I am fearfully and wonderfully made. Amen. Wonderful are your works. My soul knows it very well. And sa second verses, ningon pagyod nga, sa dihang gimugna ta, gibantayan ta sa Dios. Sa dihang naata sa tiyan sa ato ang mama, gibantayan ta sa Dios. So ang Dios kay murag mga MS, no monitoring us, no sa dihang naapata sa tiyan sa ato ang ginikanan. Walay nahitabo sa ato ang kinabuhi, walay nag-exist sa ato ang pagkatao nga wala niagi sa pagbuot sa Dios. Gi-allow good niya ang tanan igsuon. And in Luke 12:7, niingon si Jesus diri nga time nga ayong mo kahadlok sa mga butang nga ang patyon lang kay ang inyong lawas, pero walay gahom sa inyong kalag. Siya dapat ang kahadlukan kay siya'y na nag-iya sa ato ang kinabuhi. And in Luke 12:7, ano siya? And the very hairs on your head are all numbered. See? So don't be afraid. You are more valuable to God than a whole flock of sparrows. Layo ra kayo ato ang value sa mga langgam din na atubangan sa Dios. Ug ang ato ang buhok giihap sa Dios kabalo siya pila imo ang buhok. Wow! Imo ang katapad. Mamatay na lang ta, di gyud na ka-answer pila kabuk imong buhok. Mamatay na lang kag inihap. Di gyud na nimo ma-answer pila ang number sa imong buhok, pero ang Ginoo kabalo. Joyling, nga imo ang buhok kay billion. 1 million, 2 million, pila ba na imo ang buhok dong? Kabalo ang Ginoo tanan nga naa sa imuha. Even ang imong mga alom din nga ginatago-taguan. No, pero apil ang mga warts. Mga warts nga nag-exist sa kalawasan, kabalo ang Ginoo-asa siya na posisyon nga di nimo siya ganahan. So brothers and sisters, gratefulness to God, this will happen if the young people will be taught to become grateful to God. It will make them appreciate how God made them sophistically. Kasi pasabutan ng sophistically, nga ma-appreciate nila, nga gibuhat sila og tarong sa Dios. Gitarong gyud, giplano gyud sa Dios. So karon ang dilema sa tao, pastora, kung gibuhat kog tarong, nganong naay parte sa akong kinabuhi nga di ko kauyon, nga akong tan-aw kay dili tarong. So mo nay dilema sa tao. O kana nga dilema, magsugod na siya gikan sa pagkabata. Confusion ba? Nga kung gibuhat ko sa Ginoo og tarong, nganong naay parte sa ako ang kinabuhi nga wala ko kauyon,
nga ako ang panglantaw kay dili siya tarong wa siya nauyon sa ako ang gusto. Mao gani nga sa una ako ka-experience po ko ana, no, kitang tanan nakaagi og kabata. No, daghang tag mga insecurities labi tong wala pa ang Ginoo. Ka-experience ko ana. Sa una gusto kaayo ko nga unta ako si Talia. Kailan mo Talia? Kato ganing original nga Marimar. Oh, gusto kaayo ko unta ako si Talia or maging kamukha nako si Talia. Nya pagmutan-aw ko sa salamin, dili man gyud Talia. Suya kay ko. Tas ugly kay ko ang tawag tan-aw sa ko ang kaugalingon. So sa kasuya nako gigupitan nako ko ang bangs og nasamutan na gyud. Pertinang layuan ni Talia nahimo ng kabayo. Murag yung ko, kabayo. Grabe yun. Sa kasuya na ko sa ko ang dagway. Nga na yun ka extreme. So far sa ko ang life, ako ang kailang nga nakabuhat ato. Nga gigupitan sa kalagot sa itsura, gigupitan ako ang bangs kay naglagot ko. Nga nung ginganak ko pagmugna. You know, brothers and sisters, as I meditate on the Word of God, it's not about dili ka kauyon or kauyon ka sa hitsura nga gihatag sa Ginoo sa imuha. Kay nga naman, siya'y magbuot sa tanan o gialaw sa Ginoo nga naatay unsatisfaction, naatay void or emptiness sa atong heart para pag masinati nato na mangita ta sa iyaha. O sa dihang makaplagan nato siya, madiscover nato igsuon nga siya ragyud ay ang makapuno sa mga discontentment o mga emptiness nga naa sa ato ang kasing-kasing. Kay pwede di ay hangtod sa wala ka sa kamot sa Dios, masig unsa pa imong dagway, unsa pa imong pagkatao, unsa pa imong hitsura kung wala ka sa kamot sa Dios, di gyud ka makontento igsuon. Mangita pa gyud ka og more. Di ba? Ato ang nabalitaan, mga taas na og ilong, magpataas pag yung maayo, di na nga hiwi na hinoon. Mas maayo pa tong original, makaginhawa pa. Sa dihang gipasamutag pataas, na nga hiwi. Og natay mga nabalitaan nga nangamatay tungod sa mga retoke. Ni undergo og mga surgery, wala nila nakayanan kay nihuot na gyud ilang ilong. O wala nay maagyan sa hangin sa kahuot kay sige lang usab-usabon murag balay gani nga i-demolish, so man i-renovate na pod. Oh, hangtod sa nibigay na gyud sila wa na nila nakaya ang renovation sa ilang na impas gyud ang ilahang kinabuhi. So dili matarog ang Ginoo anang Lord ngano ing ani man ko nimo pagbuhat mga kabatan-unan. Nganong naa may parte sa akong nawong or sa akong pagkatao nga wa ko kauyon nga gibuhat mong ka ko nimong tarong ang tubag sa Ginoo. Duol sa ko ug mahibal-an nimo nga maskig unsa pa imuhang dagway hangtod sa wala ko sa imuhang kinabuhi empty gyud ka ug unsatisfied gyud ka. Gialaw na sa Ginoo parang ending sa tao ang iyang satisfaction, iyang katagbawan kay ang Ginoo ra gyud. Dili ang iyang hitsura unsay naa siya. And gratefulness to God make the young ones cherish when they appreciate how God created them, they will cherish their value before God more deeply. Pag ma-appreciate na nila nga, madawat nila nga mao gyud ni ako, hatag gimugna sa Dios. Mas ma-value nila, mas tagaan nila importansya ang panglantaw, pananaw sa Dios sa ilaha, dili ang pananaw sa tao. Ang dilema ganina sa tao, nganong naay parte sa ako ang kinabuhi nga, dili na ko gusto. Ikaduha na sad, naakahay makauyon sa ako naakahay makagusto sa ako kaning hitsuraan ni, o kaning tawhanan ni, kit anak ko sa salamin, naakahay makadawat sa ako ug ang tubag na sad sa Ginoo ana igsoon is masig unsa pay mahitabo sa imuhang kinabuhi na ay makadawat sa imuha og wala, ako ang nagmugna sa imuha og ako ang magbuot sa imuhang destiny. Masig unsa pa imuhang hitsura. Kaya ang pangutana man gud sa mga kabatan-unan, maminyo ka ako someday na kay makigminyo sa ko The answer, ang ato itubag sa atong mga kabataan, igsoon is, ang atong kinabuhi, ato ang worth, kay naa sa kamot sa Ginoo.
Dili basis ang unsa imuhang hitsura kung unsa ka. Kung will sa Ginoo nga maminyo ka, masig unsa pa ka mo abot gyud ng tao nga maoy gidesign sa Ginoo nga mudawat sa imuha. Sig unsa pa kay naa sa iyang kamot ang tanan. O kung ang will sa Ginoo kay ipasa sa imuha ang corona ni Apostle Paul, ikaw ang Paula version, si Apostle Paul ba wa gyud namin nyo. Kung mao na will sa Ginoo sa imuha, wa kay mabuhat. Dili question kung naabay makadawat sa imuha, naabay makadawat, naabay makagusto maminyo ba ko. Ang hunahunaon sa mga kabatan-unan, atong mga anak matudloan sila igsoon, nga atong kinabuhi is naa sa kamot sa Ginoo. Siya ayaw ikabalaka na. Dili na nila dapat ikabalaka. Nga naabay makauyon sa ila, naabay makagusto sa ilaha. Kay ang Ginoo magbuot sa tanan sa ato ang kinabuhi. Maminyo tagdili, ang Ginoo gyud ang magbuot. So kung ang pagbuot sa Ginoo dili ka maminyo, kay gusto niya mag-focus ra gyud ka sa Ginoo, dili ma-divide ang imong attention, nadawatan nimo ang corona ni Apostle Paul, then so be it. Mao gyud na ang plano sa Ginoo sa imuha. So pag settled, pag natudluan ang mga kabatan-unan nga settled sila, nga i-appreciate, giunsa sila pagmugna sa Dios, ug settled sila sa ilang tinuod nga value at tubangan sa Dios. Dili sila motubo igsoon sa insecurities. Dili sila modako nga nagsakit ang ilahang dughan ug mahimong bitter nga tao. Kay bata pa lang sila, natudluan na sila sa principle sa Ginoo. But of course, ang atong mga kabatan-unan, kay naamang sila mga changes, no? Like sa body nila, and dawat yun na to na, nga pag naana sa puberty stage, kay medyo naging mga changes pod sa kanang amoy, mga ingana, no? Kabaluman taana, no? Science man na siya. So kita pod mga ginikanan, para pod mga guardian, para pod ma-boost ang confidence atong mga kabatan-unan, tudloan po na to sila og hygiene. Tama? No? Unsaon nila pag-ayos-ayos, ang ilahang mga kaugalingon nga mahimo sad silang presentable. Dili pasabot nga ang Ginoo magbuot sa tanan, ang ilang kinabuhi kay nasa kamot sa Ginoo, dili na lang gyud sila maligog tarong. O dili na lang gyud sila mag-ayos-ayos. So ato ang giyahan atong mga anak, no, nga kanang mga changes sa ilang mga physical bodies unsaon na pag-address kay para ma-boost pud ang ilahang self-esteem igsoon. So please say, I am grateful for how God created me. And if we feel that way, kita nga mga adults, if we feel that way, i-impart na to na sa ato ang mga kabataan. Nga they are grateful on the way God created them. And the second one, brothers and sisters, second guidance nga atong itudlo sa mga kabataan is to value good character above all. Tagaan nilag importansya ang maayo nga pamatasan labaw sa tanang butang. In Proverbs 4:6-9, niingon si King Solomon, don't turn your back on wisdom, for she will protect you. Love her and she will guard you. Getting wisdom or kaalam, getting wisdom is the wisest thing you can do. We need to teach them with this thing. That the wisest thing that they can do is to get wisdom. And whatever else you do, develop good judgment. If you prize wisdom, she will make you great. Embrace her and she will honor you. She will place a lovely wreath, katong wreath gani nga corona, nga bulak-bulak sa ulo. She will place a lovely wreath on your head. She will present you with a beautiful crown. Ang gusto sa Ginoo igsoon nga ang mga kabataan mudako nga i-desire nila nga mapuno sila og kaalam. Kay kaning kaalam igsoon maunay mo filter, no, maunay mo bara sa mailahang mga impulses sa kinabuhi. Kay kabalo bayatana,
No, naging bata ta sa una. Naatay mga impulses nga sa dihang nidako ta, natigwang ta, nakatawar sad ta. Unsa man to akong ginabuhat sa una oy? Daghanan akong mga yaga-yaga sa una oy. Daghanan akong mga reckless nga mga desisyon sa unang panahon oy. So kailangan kay guidance ang mga bata kay naa sila'y mga impulses. Nga gusto dayon nila buhaton nga usay out of walay wisdom. In 1 Timothy 4:12, niingon si Apostle Paul kay Timothy, "Don't let anyone think less of you because you are young. Be an example to all believers in what you say, in the way you live, in your love, your faith, and your purity." And according sa mga Bible scholars, ang ilang analysis, si Timothy kay teenager pa ni siya according sa culture sa mga Hebrew, sa mga Jews. So naapa ni siya, teenager pa ni siya ug naa ni siya sa mga late 20s. And very amazing igsuon kay solid kaayo ang gipakaon ni Apostle Paul kay Timothy. Dili pang baby. So pwede di ay bisan bata pa pwede na makakaon og solid food or solid nga pagpanudlo. And when the young children, the young people values good character, mao ni mahitabo igsoon. According to his word, they will develop wisdom. Mo-increase ang ilahang kaalam. Maghinay-hinay o ka-refine ang ilahang mga bugso. And according to one of the most influential preacher, Charles Spurgeon, ana siya, nga ang mga kabataan kailangan mahimong prayerful. Kay strong kaayo ang ilahang emotion, strong kaayo ilahang bugso, pero linghod pa kaayo ang ilahang kaalam. So kailangan ang mga kabatanunan nga kay matudluan unsay tama og mali og mahimong prayerful. Kay para ang ilang mga bugso, no, ilang mga impulses, kay ma-divert siya into wisdom. Ug giagian nato na igsuon, daghan ta og mga recklessness sa ato ang kinabuhi. Ug dili ta ma-feel guilty nga naatay mga recklessness sa ato ang life. Gamito nato siya nga buhaton nato ang tanan nga dili na siya mahitabo sa atong mga kabatanunan. Nga sa ilahang life, katong mga recklessness nga ato ang nabuhat, pwede to dili na mahitabo sa ilaha. Kay imuhang i-explain sa ilaha og pasabton nimo sila unsa ang magiging consequence. Pinaagi sa imong mga experiences sa kinabuhi ang mga kabatanunan kay makatuon sad sila igsuon. Kay di man pwede nga diha pa ka motudlo og kaalam sa ilaha sa dihang napariwara na ilahang life. Dito pa ka magdali-dali og manton sa ilaha. Dito pa ka magdali-dali og disiplina sa ilaha. Sa dihang ang kampo sa kangit-ngit grabe na kaayo naka-penetrate sa ilahang kinabuhi. Every now and then, let us teach our children what is right and what is wrong in the eyes of God. In the eyes of God. They will learn the wisdom of the Lord. Ug dalaon na nila igsuon. Dalaon na nila hangtod sa mudako sila. And valuing good character makes the young ones a testimony of true Christian living to everyone. Nga bisan di ay bata pa sila, di na to sila tratuhon gani nga every time nga naa sila wrong actions, no, naa sila mga wrong principles, dili na to sila tratuhon ba nga ay sige lang bata pa bitaw na. Wala pa man na sila pamuot. Okay ra na sila, makatuon ra na sila along the way. No. Kay gi-entrust sila sa ato ang kamot. Kita ang gitagaan sa Ginoo og authority nga mutudlo sa ilaha igsuon. Di na to baliwalaon lang ang ato ang mga masagap nga mga wrong principles nga ilahang mga ginasulti, mga bad influence nga ilahang mga nangasagap gikan sa ilang eskwelahan. Dili na to iingon nga bata pa bitaw na siya, mamanay buot, mabag-o ra na.
Kay mudako ang bata nga maandan na niya sa dihang tigulang na siya, nagpabilin ang mga wrong principle sa ilahang kinabuhi. And as we can see, daghan kay tendency ang mga kabatanunan, no? Based po sa atong experience. Na sila tendency nga mag-create og kana ganing mga negative emotions like rivalry sa ubang tao, no? Or sa ilang mga friends. Kung naa sila yung mga friends nga kanang achiever, naa sila ma-feel nga self-pity sa ilang kaugalingon. Nga may pa siya, ako ing ani ko, may pa siya. So pag naay mga ingon-ana nga feelings ang mga bata, kailangan dayon sila tudloan, igsuon. Ingnon sila nga okay kay nang maging achiever ka sa eskwelahan, okay kay nang mo excel ka sa imong mga skills, pero buhatan na siya nga limpyo ang imong konsensya. O, nga wala kay ma-feel nga lain sa ubang tao. Kailangan sila matudluan ni ana igsuon. Kaya para pagdako sila nila, dili sila mahimong competitive in a negative way. Kaya naabay daghan bayag ingon ana, no, competitive, mo compete sa ubang tao, hangtod na lang natiguang sila, mo compete sa ubang tao pero tungod sa kasina. So dito pa lang bata pa sila i-overhaul na. Nya naa sila yung mga rivalry usahay sa kanang ilahang mga emotions, no, nga kanang ang ilahang kani siya gagmay lang ni nga butang, no, pero di na to baliwalaon, kanang ma-feel bad sila kay pareha sila crush sa ilahang mga friends. Oh, na ako'y mga na-receive ana. Oh, nangutana sa ko unsa day buhaton anang pareha mo crush sa imong friend. So di na sila pwede traton lang. Sa mga bataan eh. Kaya silas na may pahawa niya, samok, busy ko gluto ayo sa sigig samok din na. Kailangan tagdon yun na mga ingon anak sa ilang kinabuhi igsuon kay para matudloan sila, magiyahan sila, mapuno sila sa kaalam sa Dios. Ilahang Christian living, no, pwede ma-develop, no, ang righteous nga Christian living sa ilang life bisan bata pa sila. So ako ang tubag ana pag ingon ana, girl, number 1, bata pa kayo ka. Wala pa ka-identify unsa ng true love. Kay pwede karon mo na siya imong crush pero taod-taod next week lahi na pod. Or during sa college nimo lahi na pod. Ug lahi pa gitong naminyuan na gyud nimo. So wala pa kaayo kakaila og true love mo nang relax lang sa kadiha. And then ikaduha, ayaw mo pag-away anang tungod sa crush ngano? Wala ka kabalo ang inyong crush kung kinsay crush, kung crush pod ba mo. No? Kung multiple choice pa, A or B, ang answer sa inyong crush, none of the above. So ang buhaton nimo, sige na lang friend, oy, beshi na lang ta forever. Dili na lang ta mag-away tungod sa to ang crush. Simple lang kay nga istorya, mahimo sila nga maalamon. No, ug magpuyo sila sa katarong. O, dili sila makabati o kalagot ngadto sa uban. Kay makita na to na sa mga news na ay nahimong kriminal tungod sa gugma. O, na ay nang hikog tungod sa gugma. Ang uban wala na kriminal, wala nang hikog pero nakita na to sa kanto nagdumugay og nagsinumbagay tungod sa laki og tungod sa bae. Kay bata pa lang nidako na sila nga ingon ana nga wala nila na control ang ilahang emotion. So okay kay igsuon nga solid food yun atong ipakaon sa mga kabatanunan. Kung prinsipyo gani nga wala na tunong sa prinsipyo sa Ginoo o prinsipyo sa Bible, wala na subay sa prinsipyo sa Ginoo niya, na-detect nimo dili Christ-like nga principle, ayaw sila tratuha nga way buot nga ingana lang yun na kay wa pay buot. Kailangan sila tudloan sa prinsipyo sa Ginoo, maunay ilang makadak-an igsuon. Maunay mugiya sa ilaha. O ilang mga impulses, mga negative emotion, maghinay-hinay o ka-erase. O mo dominate sa ilahang kasing-kasing ang tama nga pagpanudlo sa Biblia.
ug walay lain igsuon nga principle itudlo nato sa atong mga kabatan-unan. Prinsipyo sa Dios. Prinsipyo gyud sa Dios, dili prinsipyo sa kalibutan igsuon. So remember that when we guide our children, please guide them to become grateful to God on how He created them. And the second one is they should value good character above all. Nga tagaan nilag pagtagad ang maayo nga pamatasan o kaalam nga gikan sa Dios. Please talk to your children every now and then. Kay basig na sila yung mga gipangbati din ha. Kay usually sa balay, casual lang kayo no. Mumata, manglimpyo, manarbaho. Mura na set up sa balay. Unya, dili na nato mabantayan nga ang ato ang mga bata naana day sila yung mga ginaagian. No, naana day sila yung mga pangutana sa ilahang kinabuhi. O walay lain, gamiton nga matabangan sila og mo answer ni ana igsuon ikaw nga ilahang guardian, nga ilahang parent. And of course, apil na pod ang mga leader sa church. Kay spiritual guardian, spiritual guardian man pud ta sa mga bata. So maka-impart pud ta sa ilaha igsuon. And the last one, brothers and sisters, nga atong i-guide sa mga kabatan-unan is their submission to God. Very, very important. Nga makatuon sila nga musumitar, ihatag nila ang ilahang kinabuhi dinha sa Ginoo. Ecclesiastes 11:9 niingon dinhi, I just want to correct, ganina katong Proverbs 4:6-9, na ko King Solomon, it's not King Solomon di ay, kandiday Ecclesiastes 11:9, mo din si King Solomon ang niingon ani. Okay? Ana siya, young people, it is wonderful to be young. Nindot kaayo maging bata, kay walay wrinkles, o kay problemas kinabuhi, no? Kuan ra kayo, carefree la kaayo, ka nagunahuna og mga payments, mga bills. So, pagkanindot maging bata. Young people, it's wonderful to be young. Enjoy every minute of it. Do not do everything you want to do. Take it all in. So buhata ang tanan nimong gusto buhaton. But remember that you must give an account to God for everything you do. Giingon diri no, murag nindot na kayo. Do everything you want to do. Yay! Maligo kog sapa nga di mananghid, maglaglag ko nga di mananghid. Walay curfew, go lang sa dihang na may sumpay. But remember that you must give an account to God for everything you do. Naaday boundary. Buhata ang tanang butang nga makauyon ang Dios. Dili lang siya buhaton ang tanang butang kay in the end kitang tanan moatubang ta sa Dios ug i-judge niya ato ang mga gipangbuhat tama or mali. And in 1 Peter 5:5-6, in the same way, you who are younger must accept the authority of the elders, and all of you dress yourselves in humility as you relate to one another. For God opposes the proud but gives grace to the humble. So humble yourselves under the mighty power of God, and at the right time, He will lift you up. Mo ni promise sa Ginoo sa mga kabatan-unan nga ilahang ihatag, isumitar ang ilahang kinabuhi sa Dios o ang Dios ang magmainiobra sa ilahang kinabuhi. Pag isumitar, matudloan ang mga kabatan-unan nga ihatag, isumitar ang ilang kinabuhi sa Dios, it will make them offer their lives to God. Nga magpagamit yun sila, mangalagad sila sa Dios igsuon. And I tell you, based on every parents that I saw, I encounter, I talk, grabe maghatag og kalinaw og kalipay ang bata nga nisunod sa Dios.
og nangalagad sa Dios. Kay ang giingon sa Proverbs 9:10, the fear of God or the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kanang fear igsoon, di na siya kanang murag nahadlok ka nga, kanang kahadlok na to nga tao, gani, nga pag naatay kahadlukan, di ta magpakita or di ta moduol. Ang fear nga giingon sa Proverbs 9:10, i-honor nimo ang Ginoo. Ihatag nimo imuhang kabubuton sa Ginoo. Kung ang mga kabatanunan mudako sila nga naay kahadlok sa Dios ug ang kahadlok sa Dios igsoon dili parihas sa kahadlok sa tao nga pag mahadlok ka di ka moduol anang tawhana kay mahadlok ka. Magpalayo ka di ka magpakita kay nahadlok ka. Ang kahadlok sa Dios igsoon moduol ka sa iyaha. So ang mga kabatanunan matudloan sila nga mahimong mahadlokon sa Dios. Ang result igsuon ihatag nila ilahang kinabuhi sa Dios. O pagbuhaton na nila igsuon tukmuro na to sila atong mga kabataan, na atong mga pag-umangkon, ato ang mga igsuon, ato ang ato ang mga anak, no tukmuro na to sa tulakon na to sila nga ihatag ang ilang kinabuhi sa Dios nga mangalagad sila sa Dios igsuon. O kung nangalagad na sila, suportaan nato sila igsuon. Ihatag nato ato ang tanan nga pag-ampo sa ilaha, ato ang tanan nga suporta sa ilaha kay maayo kaayo ang ilahang ginabuhat. Kanang mangalagad sila sa Dios. Nga ang Dios gyud ang magmatuto sa ilaha. O ang ending, ang pagmatuto nimo as parents, dili na ka maglisod. Kay number 1 teacher nila ang Ginoo. Ug daghan kay matudlo ang Ginoo sa ilaha, nga dili nato matudlo kay kita, limited lang ang ato ang mind. And submission to God makes the young ones consider honoring their elders as honoring God. Kanang i-honor nila ang Ginoo igsuon. Unahon nila og honor ang Ginoo. Irespeto ang Ginoo. Kahadlukan ang Ginoo, sundon ang Ginoo sa ilang life. Ang result ana igsuon, dili ka maglisod sa ilang mahimong respectful nga mga tao. Kay mao man na usahay concern. Kay ang mga youth na ay tendency mahimong disrespectful, labi na pag ma-intense ang ilang emotion. Pag naa sila yung mga discouragement, no, na mga panghitabo silang eskwelahan nga naka-feel sila og di mao, pag uli sa balay matingala ka nganong pangit kayo og mood. Munay tendency sa mga kabatanunan dili nila makontrol ang ilahang emotion ug mo show ang ilahang disrespect. Ug ang giingon igsoon sa 1 Peter 5, before aning gi-instruct ang mga youth, ang mga young ones nga respetoon ang mga elders. Before that, ang giingon sa Ginoo, kita nga ang mga adult kailangan sad nga ang respeto nga ato ang ginapangita kay di nato kuhaon pinaagi sa dahas. Nga oy, respeto ako ha. Kung gusto ka mabuhig dugay, respeto ako. Mayana na ba? Balian ti kag bukog ron. Respeto ako ha. Ang giingon sa Ginoo, ang respeto gikan sa mga kabatanunan, dili kuhaon sa mga hamtong pinaagi sa proudful nga pamaagi, harsh nga pamaagi. Kay, pwede sila musunod. Kay nahulga ka. Respeto ako ha, kay kung di ko nimo respetoon, di ka mabuhig dugay, balian ti kag bukog ron. Pwede sila musunod sa imo ha, pero dili authentic. Sa kahadlok lang. Pero deep inside sa ilaha, bantay lang jud kang madako ko. Ikaw gid akong bali-bali ag bukog. Makabalos ra ko sa imo ha. Natay mga nakita ana, mga bata nga gimaltrato, wala gitrato og tarong, wala gialagaan, perminti lang singka-singkahan, wala gimaymayan, nidako sila nga vengeful sila. O gibuhat gyud nila. Nanimalos sila sa mga taong nibuhat ni ana. Pero kung ang respect nga ilang ihatag kay ang basis Ginoo, nirespeto sila sa imuha as tigulang or hamtong or elder, magulang sa ila tungod kay
Naa sila'y respeto sa Ginoo. Kana nga respeto igsuon, immovable yun na siya. Ug authentic yun na siya, tinuod na siya nga respeto, kay respeto siya gikan sa Ginoo. Girespeto kaniya kay girespeto niya ang Ginoo. Spiritual ang motivation. Ang Ginoo ang nag-create sa ilaha igsuon. Sa honor nga bagay, angay sa imuha. Di nimo sila kailangan i-demand nga i-honor ka, di nimo sila persahon nga i-honor ka, nga dapat mo honor ka, mo respeto ka sa ako. Unahon nato mga guardians, mga parents, mga leaders, unahon nato secure nga ginarespeto nila ang Dios. Gina-honor nila ang Dios, and everything will flow. Mahimong gaan ang imuhang pagdisiplina sa ilaha, imong pagmatuto sa ilaha, pagpadako sa ilaha, mahimong gaan pag nauna na ang Ginoo sa ilahang mga kinabuhi igsuon. And I'm not teaching here perfect parenting. Kay walay ingon ana igsuon. I'm not teaching perfect parenting. Naay usa ka magwawali niingon siya nga ang iyadang anak kay nahimong bisyoso og nagbarbar og nagsigig lasing-lasing. Ug ang iyang giingon, ginapray daw niya pero wa niya ginabadlong. Agree ko sa ginapray, pero ang wala ginabadlong medyo disagree ko din ha. Labi na pag ang bata kay naapa sa ako ang poder, tapos nagadawat sa allowance gikan sa ako dili mabuhi kung walay suporta. So kailangan na siya badlongon igsoon. Og niingon ang Proverbs 22:6 that we should direct the path of our children. We should teach them what is right, so that when they get older, they will not live that right path that we are teaching to them. Iampo na to, yes, tinuod na siya. Labaw sa tanan igsoon, iampo imong anak. Matag adlaw. Kung gusto ka, mo-submit sila sa Ginoo, ikaw as guardian or parents, ikaw ang una nga mo hatag sa ila sa Ginoo. Nga Lord, mao ni among prayer ni Pastor Gyud. Lord, panag-iyaha ang kinabuhi sa among mga anak. Imuha na sila. Ikaw ang mo claim sa ilaha. Bantayi sila, Lord. Nga hangtod sa katapusan, naagid sila sa imuhang kamot. Kung gusto ka mo submit sila kay God, ingon nga authority nga gisaligan sa Dios, ikaw ang una nga muhatag sa ilaha sa Ginoo. And also, let us make our lives a good example to them. Kay kita may i-follow nila. Dili man nila literally makita ang Ginoo, pero makita nila ang Ginoo sa ato sa ato ang kinabuhi. If we want them to become sold out to the Lord, then kita nga mga guardians, parents, kailangan makita sa nila nga sold out ta sa Ginoo. Dili lang nato sila kana ganing persahon maging sold out sa Ginoo. Dili nato sila sugo-sugoon lang maging sold out sa Ginoo. Ato ang ginaingon sa ilaha, prinsipyo sa Ginoo, kailangan makita sad nila sa ato. So kung gusto ka, magpaubos sila sa Ginoo, magpaubos sad ka sa Ginoo as adult. Kung gusto ka nga ihatag nilag tinud-anay ilang kinabuhi dinha sa Ginoo, ihatag sad nimo tinud-anay ang imuhang kinabuhi dinha sa Ginoo. And I want to share my testimony kay lahi man gyud ako ang naandan nga life no. As bata, medyo di man gyud kaayo, di ko kaingon nga nice ako ang childhood. Kay medyo gubot ang ako ang childhood, no? I was very ungodly. And wala gyud ko sa kamot sa Ginoo. Kabalo na ka, unsay mahitabo pag ang tao, ang bata no wala sa kamot sa Ginoo. Tanan niyang buhaton.
No, dili gyud. Majority sa iyang buhaton dili gyud iya sa Ginoo. And I'm so amazed kay bata pa ko, practical na gyud ko mag-isip, no? Gusto ko nga kung maminyo man ko, wala pa ko sa Ginoo ato, ako ag yung standard kay loyal og makabuhig pamilya. Mao gyud na, no? Loyal og makabuhig pamilya. Pag wala sa duha, dili gyud na mo. Dili gyud na mo saler sa ako And then sa diyang naabot ko sa kamot sa Ginoo giusab gyud niya tanan. And ako apong standard na dungagan, number 1 na tinud-anay sa Ginoo. I just want to share this to the young ones. Maybe you will be inspired. Ang una na akong standard is tinud-anay sa Ginoo ug naagyapon ang loyal ug naagyapon ang makabuhi og pamilya. And kuyaw kaayo no, maskin pag imuhang childhood kay dili okay, di kay happy imuhang childhood, gubot imuhang childhood. Kuyaw day kaayo ang Ginoo ba, mo change og life sa tao. And then He gave me more than I asked for. Oh, labaw pa ang gihatag sa Dios sa ako Pastor Glenn no? Amen. Wala dito na appeal nga dapat pogi jud. Pero ako ningon pastor nga di ka pogi ha. Sorry lang jud kay wala gyud siya. Wala gyud sa ako ang standard na sa una pa even ungodly pa ko, wala gilabot ang pogi. O dili jud kayo ko particular. Di jud ko particular ana. Ako agid sa una ungodly pa ko, loyal, makabuhig pamilya. Sa dihang naana ko kay Jesus, tinud-anay sa Dios, loyal. I have my own reason nganong loyal. Pangutan-an na lang ko personally. I have my reason nga nung dapat loyal o makabuhig pamilya. Kuyaw kayo ang Ginoo. Ma-amaze ko, unsa ko niya pag-grace event, no? Pastor Glenn, magsige mo istorya. Giunsa ko niya akong life or life ni Pastor Glenn from nothing ba? Nga kuyawa ang Ginoo maka-turn og life, oy. Master in turning things around, according to Pastor Lawrence. As in, akong life karon opposite yun kayo sa ako ang life sa una. Nakaya ganig usab sa Ginoo? Unsa na lang kung mudako ka nga imong pamilya Christian na daan. Amen? Unsa na lang kung imuhang ginikanan nga mga Christian kay matutuon ka, mas grabe pa. Daghan pa kag maayo nga mabuhat sa imuhang kinabuhi, bringing glory to God. So tanggalo na to ng notion nga pag Christian na daan ng parents, mura ang mga bata kay over-familiar na kay sa Ginoo. No, tanggalo na siya. Kay mapa-Christian o mapadili Christian ang parents, parihalag dangatan ang tanan. And I also want to share this, kay daghan kong na-encounter ani, gusto na ko i-grab ang opportunity to share this. Kay ubay-ubay akong nahibalaan ng mga stories about ani. Nga ang mga anak sa pastor, nga I'm not talking to you, Bella, ha? This thing really exists before you existed. Nga ang mga anak sa pastor, nahimo ang simbahan nga makahatag og pressure sa ilaha. Nga dili sila feel at home daw sa simbahan. Kay perminti sila, ang ila daw ma-feel sa simbahan, kay ginadiman sila og maging somebody nga dili sila. Dapat anak ka sa pastor, ingani ka. Dapat anak man ka sa pastor, dapat ingon ani ka. No, brothers and sisters, I'm not sharing this because na ako'y anak ng babae, na ako'y anak ng lalaki din ha. Dili na mo ako ang katuyuan. Dili na to na buhaton din sa ato ang pamilya, sa ato ang community. Amen? Tratuhon na to ang tanan, mapaanak og pastor, og dili mapaanak og pastor, parehaon lang natog trato ang tanan, kalag sila. Kay mapaanak og pastor or dili, kalag na siya igsuon, og dili ang pagkaanak nila sa pastor ang makaluwas sa ilaha. Si Jesus, pantay lang sa tanan. Wala siya nagtanaw sa matag-usa sa ato kakinsa kang anak. Unsa imong posisyon sa katilingban, parihara ta tanan. Nanginahanglan ta grasya o kaluwasan sa Dios. Amen? So wala ta anak din sa church ha? Nga pag anak sa pastor, ma-pressure, dapat ingani magiging anak, kay anak ka sa pastor. Mubuhat silang mga butang tungod kay willingly nila i-honor ang Diyos. Amen?
Dili sa mga standard nga iset sa tao, kundi willingly giluwas sila sa Dios ug willingly nila sundon ang Dios sa ilang kinabuhi. So pag-ingana, so ang atong church mahimong home para sa tanan. Amen? Oh. Walay ma-pressure. Amen? Walay someone nga ma-pressure. Among anak dili ma-pressure dinhi sa church. Kay tanan tan-aw nato nga kalag kailangan grasya tubangan sa Dios. And I want to end this, leaving you this verse, Matthew 19:14. Sa diyang mga parents, gidala nila ilang mga anak kay Jesus. Nasuya ang mga disciples, kay ningon sila, pahawa mo din kay ay mo sige duol-duol ni Jesus, kay nagsamok-samok ra mo. O, gingnan sa mga disciples. Wala pa nabaptize sa Holy Spirit, ani ang mga disciples, bad mood pa. Nasa puberty stage. O, gingnan nila, pahawa mo dire kay nagsamok-samok ra mo, kay mga bata gidala sa parents sa kay Jesus. Ug mo nitubag ni Jesus, let the children come to me, don't stop them, for the kingdom of heaven belongs to those who are like these children. Amen? Let the children come to me. So dala ang inyong mga bata, itong mga anak, pag umangkon, mga bata din sa ato ang balay o sa manang mga bataan na dalon nato sila. Kung kita'y pwede magamit sa Ginoo igsoon nga madala sila sa iyang tiilan buhaton nato. O, dili sila ibilin lang sa balay, tratuhon nga bata lang yun. O, dili sila himong burden sa simbahan, dili sila himong burden sa ato ang pagpangalagad. Kung nangalagad ta sa Dios, dalon nato atong mga anak, mga lagad nga masig linghod pa ilahang panghunahuna. Kung gikan sa sugod mauna ilahang nakita, ilahang ginikanan nangalagad sa Dios o giuban sila sa pagpangalagad sa Dios, maunay madak-an nila igsuon. Maunay mahimong natural, mahimong normal nga flow sa ilahang life, igsoon mo sunod gyud sila sa Ginoo. So di nato ihikaw ang buluhaton sa church, tanang ginabuhat nato dinhi sa church for the Lord, di nato ihikaw para sa mga bata. Kung gusto nato sila sabayon sa like ato ang mga evangelistic activity, ayaw sila i-treat nga, ayaw sa uban bata pa man ka. Oh, dito ra ka sa balay, katulog lang dito kay bata pa ka. Kailangan pa nimo mag-grow. So kung pwede sila sabayon sa pagpangalagad sa mga adult, iksoon, sabayon nato sila. Kay importante sad sila sa mata sa Dios o gamiton sa Dios ang ilahang kinabuhi. So right now, word to remember. God values the lives of the young ones. He wants them to be guided by His ways through teaching them to be grateful to Him, value good character, and submit their lives to Him so that even at a young age, they can be a testimony of true Christian living, giving glory to His name. I hope daghantag natun-an karong buntaga ug ma-impart nato igsuon sa ato ang mga kabatan-unan dinhi sa church or sa ato ang panimalay. So let's pray.